Kumusta ka, kaibigan? Yan ang dapat nating itanong sa ating mga kababayan na taga Cagayan Valley habang sa mga oras na ito ay ongoing pa rin ang pagkagupit ng bagyong Ophel, itong super typhoon na ito. Pero bago natin talakayin yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa atin pong channel, ayan, Talks with Glenn, mag-subscribe ka na at i-click na rin ang notification button nang sa ganun ay ikaw ay maging updated sa lahat ng mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Okay, salamat. Ngayon ay ito na, pag-usapan natin ang current situation ng atin pong kababayan mula sa Cagayan Valley. Ayan, kumusta na kaya sila? Magandang araw, narito yung latest update natin sa bagyong si Ophel at papasadahan na rin po natin yung tropical cyclone advisory natin hinggil sa potential na pepito sa mga susunod na araw. So unahin muna natin ang super typhoon na si Ophel, patuloy nga itong kumikilos papalapit ng landmass ng Northern Luzon area at kanina alas 10 ng umaga ito ay nasa mga bahaging karagatan na silangan ng Divilacan, Isabela. Taglay ng super typhoon na si Ophel ang lahat. Okay, so kaninang umaga, ng oras ng alas 10 ay malapit ito sa Divilacan, Isabela. Yan po ay bahagi ng Isabela, isa yan sa mga coastal town. Kaya't malamang sa mga oras na ito ay talagang hinahagupit na itong Cagayan Valley. As ng hangin, umabot ng hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naman aabot ng hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So inaasahan nga natin ngayong araw ay posible itong maglandfall dito sa bahaging ito ng Northern Luzon area. Samantala, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ang tropical storm na may international name na Manny. Tignan nyo nga naman mga kaibigan, ito nga nagdaang mga linggo, ilang bagyo nang dumaan, pare-parehas ng daanan dito sa Northern Luzon. Particularly dito sa Cagayan Valley. At eto nga, habang hinahagupit pa sila ng bagyong Ophel at ay meron na namang isang tropical storm na papasok sa PAR. Ay patuloy din po nating minomonitor at nag-issue rin naman po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory para sa nabanggit na sama ng panahon. So ano nga ba yung magiging epekto muna ng bagyong si Ophel dito sa ating bansa? So yung nakikita nating image naman ngayon ay mula po sa ating Pag-asa Baler Radar Station. So mga radar po natin ay nakakalat sa iba't ibang bahagi nating bansa at nakikita niya yung mata ng bagyong si Ophel at yung makakapal na ulap na associated with this particular weather disturbance. At kung mapapanatili nito yung ganitong forma, asahan nga natin yung maraming areas ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin simula ngayong hapon hanggang bukas. Yeah, kaya nga napakalawak ng nasasakupan ng bagyong ito. Ano nga ba inaasahan natin pagkilos? Unahin natin yung forecast track ng bagyong si Ophel. So makikita po natin yung 8 o'clock location ay halos nandito nga sa karagatan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At posibleng sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ay maglandfall po ito dito sa may bandang Cagayan area. Subalit, dapat handa rin yung mga kababayan natin dito sa northern part ng Isabela. But generally, lahat ng babanggitin po nating lugar na may warning signal, maglandfall man sa inyo or hindi, tumawid man sa inyo yung bagyo, ay dapat handa po tayo. So bukas or mamayang gabi na asahan natin na nakatawid na ito dito sa northeastern part ng Northern Luzon at posibleng nandito na sa dagat sa pagitan ng Babuyan Island at ng hilagang bahagi ng Cagayan. Okay, so asahan natin na mamayang gabi ay na makakalabas na ito dito sa kalupaan dahil nandun na siya sa pagitan daw ng ito Babuyan Island at dito sa Cagayan. Samantala, bukas naman ng umaga inaasahan natin na nandito na siyang bahagi ng karagatan, halos nandito na sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin, all throughout the forecast period, posibleng mag-recurve ito hanggang sa darating na Tuesday ay manatiling or maging isang low pressure area na lamang ito. Patuloy tayong magmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa forecast, speed, direction, and intensity sa mga susunod na araw ay ipapalaw po natin yan sa ating
tropical cyclone bulletin na ipinapalabas na po natin every 3 hours. So ano nga ba yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito dahil sa sitwasyon regarding Ophel? Meron po tayong wind signal na Okay, so ito naman yung tropical cyclone wind signal number 5. So ating titignan yung mga wind signal kung anong na nga ba ang aasahan ng ating mga kaibigan. number 5, no? Dito sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Ayun, mayroong So, signal ang number 5 palugit tayo. or lead time ay less than 12 hours na lamang dahil nga napakalakas nito posibleng this afternoon ay maglandfall na dito sa eastern part ng Cagayan or northeastern part ng Isabela, itong sentro ng bagyong si Ophel. Samantala, wind signal number 4 sa naka-highlight ng red, Ito ang, Babuyan Island, mga northern wind eastern signal portion lang of yun. mainland Number Cagayan 4, at northeastern portion ng Isabela. Kasama na ito talaga. Sa lugar na naka-highlight naman na orange, we have wind signal number 3. Ito po yung Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan. Itong northern, central at saka southern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad na nakapalaw po, for example, dito sa northern, central, and southeastern portion ng Isabela, mangyari rin lamang pong tingnan yung ating official document na naka-upload po sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. May PDF file po doon na pwede lang i-download at nakalista po doon yung kumpletong list ng mga munisipalidad dito sa mga nababanggit nating bahagi na may mga warning signal. Samantala, areas na naka-highlight ng yellow, yan po yung may Okay, so ayan po mga kaibigan, yung wind signal mula sa signal number 5 kanina, yun sa may kulay pink sa may taas hanggang sa pababa tayo ng pababa dito sa medyo mag-orange hanggang sa yellow hanggang sa blue na kung saan makikita natin diyan hanggang dito sa may blue banda na to ay ito na lamang yung matitirang mga signal number 1. Kaya nga po ito po ang mensahe natin sa atin pong mga kababayan diyan sa Cagayan Valley na kung saan ating nai-imagine kung ano yung hirap nila ngayon habang sila po ay sinasalanta ng bagyo, itong bagyong Ophel na ito, At according sa mga nagdaan pang mga ulat ay napakalakas talaga ng hangin na ito na may pabugso-bugsong pag-ulan. Kaya nga't ito po ang ating mensahe sa lahat ng atin pong mga kababayan diyan sa Cagayan Valley na mag-ingat po kayo. Tayo po ay makinig sa mga announcement ng atin pong mga liderato diyan na kung kailangan po nating lumikas, kailangan po nating mag-evacuate ay mag-evacuate na po tayo. And of course, wag po nating kakalimutan ito po yung lagi nating gagawin. Ang atin pong pagdadasal na atin pong idepende ang lahat sa atin pong Diyos. Kasi tayo po'y naniniwala na ang Diyos ang siyang gagabay sa ating lahat, lalong-lalo na sa panahong ito na sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga bagyo. Kaya po muli po, ito po ang inyong pong lingkod. Magandang araw sa pakikinig dito sa Talks with Glenn.